Good day everyone, my name is Gloribel Pimorabong from BSBA MK3C, and today I'll be presenting about an important aspect of forecasting, the sources of information. In decision making, especially in business and government, having accurate and reliable data is crucial. That's why, in this presentation, we will explore the different sources of information used in forecasting, how this information is collected, and why it plays a vital role in predicting future trends and making informed decision. Number 1 is consumer spending habits. Kung mapapansin mo yung 2013 Consumer Expenditures Report mula sa Bureau of Labor Statistics or BLS, dito mo makikita kung anong product or services ang madalas bilhin ng mga tao, kaya malalaman mo kung ano ang in-demand. Halimbawa sa coffee shop business. Nakita mo na tumataas ang gastos ng consumers sa specialty coffee sa nakaraang taon. Ibig sabihin, may demand pa rin. Number 2 is industry information. Para sa mas detailed information about sa isang industry, punta ka sa Industries at a Glance pages ng Bureau. Dito mo makikita ang trends, employment, at economic data ng iba't ibang industries. Kung nabisita nyo ang Industries at a Glance, mapapansin nyo ang food services and drinking places industry, dumarami ang small coffee shop at tumataas ang employment. So sign yun siya na lumalago ang industry. Number 3 is Producers Price Index or PPI. Ang PPI ay nagpapakita kung tumataas o bumababa ang price ng mga product mula sa mga producers. Halimbawa sa coffee shop, tumaas ng 5% ang presyo ng coffee na pinapabenta mo. Ibig sabihin, baka kailangan mong taasan ng kaunti ang presyo ng kape mo para hindi na malugi. Paano nga ba ginagamit ang information? I-collect lahat ng data tapos gamitin ito para i-forecast para malaman ang future sales. Sa forecasting, dahil may demand pa rin, lumalago ang industry at medyo tumataas ang expenses sa ingredients. Steps to measure sales volume. Number 1 is determine how sales are calculated for the industry. Iba-iba ang way kung paano mag-compute ng sales sa bawat business. Halimbawa sa retail, lahat ng numbers ng items na nabenta ita-time siya sa price bawat isa sa service-based business. Pero pwede naman ito based sa number of clients tapos ita-time sa service fee. Halimbawa sa online clothing store for women sa Shopee. Sa retail clothing, ang sales niya yung bilang ng damit na pambabae na nabenta tapos ita-times sa presyo per item. Number 2 is create a profile of ideal customer. Kung local business ka, gamitin ang data mula sa Census Bureau para malaman kung ilang potential customers ang nasa paligid ng location mo. Halimbawa sa online clothing store, ang target customers mo is women ages 18 to 35. Tapos ang location, Philippines nationwide delivery. Tapos ang estimate is may 50,000 potential buyers na pasok sa target sa buong Pilipinas. Number 3 is estimate the market share. Una, alamin kung ilang total customers ang pwedeng bumili sa area mo. Tapos i-estimate kung ilang percent sa kanila ang bibili talaga. Halimbawa, may 1,000 potential customers, pero 10% lang ang inaasahang bibili, meaning nasa 100 customers lang ang siguradong bibili. Number 4 is determine how often the customers will buy. Madalas ba silang bibili? Pero depende pa rin sa product o service mo. Halimbawa sa online clothing store, karaniwang online buyer ng damit ay bumibili once a month. Minsan pa nga quarterly. So sa palagay natin, nasa 500 purchases lang per month. Number 5 is predict the average amount of each purchase. Halimbawa, average ng order ay 1 to 2 items per transaction. Sa isang item, nasa halagang 350 pesos. So ang average purchase ay nasa 700 pesos. Meaning, times 2 lang. Makakatulong ito sa pag-compute ng total monthly or yearly sales mo. To arrive at the projected sales volume, use the given formula. So nandito na yung formula. Number of customers times average sales price times number of yearly purchases is equal to yearly projected sale. Ibig sabihin,
Iko-compute mo kung ilang customers meron ka, magkano ang average na binibili nila, at ilang beses sila bumibili sa loob ng isang taon. Yung tatlong numbers na yan, imumultiply mo para makuha mo ang yearly projected sales. Kapag nakuha na ang yearly projected sales, ibawas mo naman ang projected expenses para malaman mo kung magkano talaga ang kikitain ng business mo. Project cost forecast. So we have key points here. Number 1 is variance in cost. Ibig sabihin, nagkaroon ng kaibahan sa planned expenses versus aktual na gastos habang tumatakbo ang project. Number 2 is shifting activities affects cost. Ibig sabihin, kahit simpleng paglipat ng schedule, pwedeng magbago ang overall cost pattern. Number 3 is first actual cost. Ibig sabihin, pag may unang gastos na, kailangan ng i-review at i-update ang natitirang cost estimate. Number 4 is realistic forecasting. Ibig sabihin, dapat regular na ina-update ang forecast para realistic ito habang buhay pa ang project. Number 5 is periodic processing. Ibig sabihin, karaniwang ginagawa ang forecast regularly, pwede rin siyang monthly or di kaya quarterly. Number 6 is schedule marriage. Ibig sabihin, pwede mong iset ang forecast to run automatically using schedule manager. Number 7 is monitor job. And the last one is gamitin ang monitor para i-check kung gumagana ang forecast job. So my last topic is prerequisites. The system determines cost to complete only for activity assigned networks which are both appended and apportioned. Preliminary planning networks are not included. Ibig sabihin, hindi lahat ng network kasali sa computation. Kailangan may assigned activities at dapat appended at apportioned ito para maisahan or para maisama sa cost calculation. So, and that's all. Thank you.